dito ko, parang may bukol siya na maliit. Dinidedma ko lang 2 months to 3 months. Parang lumalaki na siya. Tapos kumikirot, hindi ako makatulog. Sumakit yung dito ko. Sumakit yung dito ko. Yung katawan ko parang bumabagsak. Nagpa-check up kami dito sa Angeles na hospital. Sabi ng doktor, grabe ang kirot, as in, ang kirot hindi ako makatulog. Hindi ako maka-exhale, inhale. Kasi pag naganon ako, para siyang sumasama hanggang tumutulo na yung luha ko. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Nagpe-pray ako sa chapel. Sabi ko, bakit ako pa? Bakit ako pa yung binigyan mo? Ganun ba ako kasama? Nabibigyan niya ako ng ganito na sakit. Tapos yung mga anak ko, mga bata pa. Nagkagalit ako sa kanya. Ako nga pala si Rovilyn Dilara from San Isidro, Leyte. Ako po ay 37 years old, isang business woman. Ang lifestyle ko, busy lagi. Kaya yung mga pagkain namin, mga Jollibee, McDonald's, kumakain na lang kami through drive-thru. Nag-start po siya noong May 2022. Yung dito ko, parang may bukol na maliit. Dinidedma ko lang 2 months to 3 months. Lumalaki na siya. Tapos kumikirot. Nung kumikirot na, hindi ako makatulog. Sumakit yung dito ko. Sumakit yung dito ko. Yung katawan ko parang bumabagsak. Sabi ko sa kapatid ko, Lab, samahan mo ako, magpa-check up tayo. Nagpa-check up kami dito sa Angeles na hospital. Sabi ng doktor, may bukol. Kailangan tayo magwawas for biopsy. Sabi ko, Dok, tay ka lang. Kasi nga, hindi ko maano yun. Mag-biopsy ka na lang. Sabi ko, ayaw ko. Sabi niya, sige, ikaw mag-decide. After that, tumawag ako sa mother-in-law ko doon sa Leyte. Sabi ko, ma, may biopsy, tapos may cancer. Sabi niya, umuwi ka dito. Tapos kinabukasan, umuwi ka agad kami. Pinatingnan ko yung dede ko sa kanya. Namula na pala. As in, pulang-pula na talaga. Sabi ko, anong gagawin ko, ma? Maliit pa yung mga bata. Sabi niya, huwag kang mag-take ng gamot. Tapos sabi ng doktor, tumawag na, kumusta ka na? Sabi ko, Dok, umuwi muna ako. Dito muna ako sa probinsya. Tapos itong kapatid ko, tawag na, kumusta, balik ka na dito sa Angeles para magpakemo ka na lang. Sabi ko, ayaw ko talaga. Tapos yung doktor, laging kinukulit ako. Dinedma ko na siya. Yung mama ko, sabi niya, mga herbal, mga halaman, mga dahon. Nung start na na-feel ako, parang nananakit na yung likod ko. 3 months, parang dinidedma ko lang siya. Sabi ko, mawawala lang to. 4 months to 5 months, malaki na siya. Na-feel ko, grabe ang kirot. Ang first ko na symptoms, once sasagi yung didi ko, sobrang sakit ng kirot. Ang bilis ng laki niya, ng bukol niya. Namumula na siya eh. Hanggang mga 7, 6, ang laki na talaga ng dede ko. Para siyang kamatis na pulang-pula siya. Hindi ako maka-exhale, inhale. Kasi pagan ko, as in kirot na kirot talaga. Grabe ang iyak ko. So nung hindi ko na kaya, nag-decide na